Hello everyone! This is Triggered or Inspired. My name is Lee And I'm Joey. and this is our first episode of Triggered or Inspired. Today we are going to talk about kung ano nga ba ang best construction materials to use. Is it the natural or the engineered materials? Siyempre, we're talking about construction pa rin. So, we're talking about materials of construction, be it natural or engineered ones. Yes, Right? kasi alam nyo, yung mga old school engineers and architects, they're fond of natural materials. However, yung mga bagong newly graduate na mga nasa industry ng construction, of course, mas pinifavor nila yung mga engineered materials. So ano nga ba? Let's talk about it. And we want to hear your comments, your opinion about it as well sa comment section later, okay? So when we say natural materials, these are directly sourced from the nature. Kagaya ng wood, kagaya ng stone, ng clay, and bamboos. On the other hand, when we say engineered materials, yun yung mga unnaturally sourced. So, it can be made out of unrecyclable materials like plastics, or mix na siya ng nature plus whatever na imimix para magaya yung natural settings, ganyan. So, in short, hindi natural, yung mga engineered. So when we say engineered, it is industrial process materials like fiberglass, steel, concrete, and of course, plastic composite. So let's first, ano ba yung mga consideration na dapat nating i-weigh in para masabi natin which is better. So when it comes to durability and performance, pag sinabi nating natural, medyo prone siya sa pag-age. Nagde-degrade siya kasi pwede siyang, di ba, when we say wood, pwede siyang pasukan ng insekto, pwede siyang mabulok, so nagde-degrade siya. Yun yung medyo cons sa side ng mga natural materials. But then again, when we think of stones, like yung mga marbles, yung mga granite, it can last for centuries. And for engineered naman, since it is scientific base, so For engineered materials naman, dahil plastic composite na nga siya and hindi na nga siya natural, syempre, hindi na yun mangyayari sa kanya. Yung mga nangyayaring degrading sa natural materials, hindi na siya mangyayari dun sa mga industrially engineered materials. yes, less na yung moisture absorption niya. Actually, mataas na yung resistance niya sa moisture. Ang perfect example niyan is yung synthetic na quartz versus sa marble. So, yung mga synthetic na quartz, hindi heat resistant na siya, hindi na siya moisture absorbing. So, mas long lasting na siya in terms of moisture. Unlike yung marble, medyo chalk type material yan, di ba? So, possible pa na ma-penetrate yung water sa kanya. So, kailangan pa ng mga sealing at saka mga treatment para lang mas mag-last siya when it comes to moisture. Another thing is sa wood. Yung wood natin, since kapag yung natural wood, yung mga timber, subjected siya sa weather conditions, sa humidity, pwede siyang mag-warp, lumobo. But unlike dun sa mga engineered wood, since nga hindi na siya natural and engineered na siya, yun na yung mga naiiwasan natin. Hindi na siya mabilis mag-warp. Yun yung difference nila. Another thing to consider is yung cost and maintenance. So, pag natural material, upfront, mahal yan. Lalo na yung mga hardwoods. I-compare nyo siya sa mga vinyl, mga laminates. So, upfront, mas mahal siya. On the other hand, kapag kasi sinabing engineered, Oo, syempre mas mura yon.
usually ina-adjust natin yung mga engineered items na parang China-made, ganyan. Kasi nga, ibig sabihin, colloquially, iniisip natin or maiintindihan ka agad na mas mura yun. Unlike kapag talagang natural wood, ganyan, merong isip ka agad meron naisip ka agad yung mga tao na mas mahal yan, mas mayaman yung nagpagawa niyan, ganyan, kasi gusto niya talaga natural. Kasi usually nowadays, ang nag-aano lang naman sa mga engineered woods is yung gusto nilang makuha yung look ng natural wood, pero mas mura, sa mas murang halaga. So doon na papasok yung engineered materials. Yes. Another thing na we have to consider is yung end of life and recyclability. So, yung mga natural wood, dito naman medyo advantage sila. Bakit? Although may mga limitations sila kasi nga possible silang mabulok or ma-infest ng insects. Pero ang maganda with natural materials is we can repurpose them immediately. On the other hand, yung mga engineered, ano yung term mo kanina? Disposable. Usually disposable. Yes, when the time has come na sira na siya, na ano yun na yung lifespan niya, hindi mo na siya pwedeng i-repurpose. Automatic, tapon na talaga siya. Halimbawa, yung mga fiberglass, hindi mo na halos ma-repurpose yung mga yan eh. Yung mga concrete, kapag kailangan na natin siyang tibagin, pwede siyang repurpose in another form. Halimbawa, tampang-tambak na lang. Panambak na But lang. unlike with wood, halimbawa, pag gusto natin i-repurpose yung wood o yung mga reclaimed wood, pwede pa tayong mag-make ng another furnitures out of it. At saka sa mga woods, usually kailangan lang natin ulit i-resand, and then i-seal ulit, and then mag-top coat, and then good as new na siya. Even yung mga stones. So, another thing about sa natural at saka sa engineered wood na engineered materials na kailangan natin i-consider para malaman natin which is better is yung aesthetic appeal. Ikaw ba, ano ba yung mas ma-appeal sa'yo? Yung natural or yung mga engineered na materials? Kasi as for me, aesthetics also comes with yung parang may kaakibat na value yung something. So naturally, I personally go with the natural materials. Just because alam ko na kapag yung natural material, mas mahal talaga siya. So kapag mas mahal yung isang bagay, parang meron ka agad siyang automatic na aesthetic appeal. Yes, based on the research that I've done, according dun sa ang difference sa aesthetic naman is kapag sinabi nating natural, unique, wala kang kahawig. Yung formation, yung tinatawag nila na marbling For sa design. example, sa kahoy, yung Grain. patterns, yung grains ng wood, it's naturally made by the nature. And as we all know, the nature is hindi naman talaga siya pwedeng maulit Ma-repeat. na maulit kasi Yes, nga no one exactly. can actually know the minds of the nature, di ba? I think So, it's the same with yung thumb mark natin, di ba? Sabi, wala kang kahawig na thumb mark. The same with what will happen sa graining ng woods or sa marbling ng mga stones. On the other hand, it's an advantage then for the engineered materials kasi they can make uniformity. Kumbaga, kung ilang beses mo kailangan, magagawa. Di ba? So, last consideration para masabi natin, ano ba yung mas better? Is it the engineered or the natural materials? Yung sustainability. Actually, when it comes to natural, may mga limitations tayo kasi kapag sumobra tayo ng pag-outsource or pag-source ng material sa Mother Nature, alam naman natin yung nangyayari. For instance, yung mga timber, nagkakaroon ng deforestation. And doon naman sa mga stones, what will happen is deforestation din. Same thing. So, I think it's another advantage for the engineered materials is yung dahil industrial process siya, pwede sila mag-mass produce. And I think that's the another reason why mas mahal yung natural. yes, another challenge kasi for natural materials is yung location.
What if you are in an area na wala masyado talagang natural stones? Kaya nga napapansin natin na pag mga natural stones, mas mahal yung mga galing Italy. Why? Because yung transportation kasi yan eh. Yung transportation cost yan eh. Na parang pag doon galing, mas mahal talaga. Kasi andun sa kanila yung mga magagandang marbling ng stones. Kaya pag transfer sila, sobrang costly na siya. Yun. So yung challenge of location din nung particular item. Yes, ayun. So, yun yung mga dapat natin i-consider. But then again, if you will think of it, ang solution naman talaga is to combine these two materials. Hybrid. Kasi yung timber, kapag nilagyan mo ng steel reinforcement, mas titibay siya. So, regardless of is it natural or engineered, depending on your requirements, your need, and budget, yun yung mga dapat mong i-consider. Yes. Kasi ako personally, my opinion, fan din talaga ako ng mga natural materials. Pagka pumapasok kami sa mga house ng mga clients namin na nagpapa-renovate, nagpapa-cleaning, nagko-consult sa amin for repairs or new design, na-amaze kami to see kasi very rare na lang makakita ng mga natural materials at ilan-ilan na lang talaga yung nakaka-afford ng mga stones, ng mga hardwoods. Sobrang ganda niya kasi timeless pieces sila. Especially on a larger scale. Yes, yung on a mga larger malalaking slab ng kahoy. Yes, sobrang believe kami. On the other hand, yung mga engineered or yung tinatawag nating China-fied materials, I think relevant din siya sa time natin. Kasi Everything is instant. fast-paced na po tayo ngayon. So, hindi naman, I think yung mga modern generation, hindi din nila kakayanin yung, kunyari, maglalast ng 50 years yung isang interior nila kasi yung casing ng cellphone, hindi nga nagtatagal ng 5 months, 2 months, gusto na ulit magpalit. So I think yung mga low-cost engineered Fit materials, pa rin. Kumbaga, fit pa rin sa personalities and trend ng mundo ngayon. ng mundo ngayon. Oo, kasi if you want to change, Generation. if you want to replace, hindi ka ganun mag-worry na sayang yung nabili ko kasi ang mahal niyan. Anytime na maisip mo na gusto mo ng fresh vibe, new vibe, new feel sa interior ng spaces ninyo, you can always do that with the help of the engineered materials. Also, with the engineered materials, you will also learn how to choose pa rin ha. Kasi may mga gumagawa pa rin naman. May mga brands, let's say, mga brands na ang galing na nila. Ang galing na talaga ng technology Actually, sa paggawa. I Na think parang hindi na halata masyado. Alam mo yun, pipili ka lang naman eh. Saka pinaka-best thing about the natural materials, lalo na yung mga WPC, fire resistant na sila. Ibig Exactly. sabihin, it will take, as in super tinding tagal na exposure sa apoy bago siya mag-create din or ma-absorb niya yung apoy. Unlike Fire yung resistant and water resistant. water resistant, even yung mga insects, Yes. mga pests, hindi na sila basta-basta napepest. So kayo guys, what do you think? Ano ba yung mas best para sa inyo? Pili kayo based on your budget, based on your liking, based on your personality. Kung fickle-minded ba kayo na bukas, iba na naman ang gusto nyong design. Yun yung mga dapat i-consider. I-consider, yes. Oo. Pero syempre sa mga old soul, the natural materials will always have a big space in their heart. So yun lang guys. Sana nakatulong kami sa inyo. And see you again on our next episode. Are you Of triggered? and or inspired. Thank you.